Nako, paano daw yan mga DDS? Noong nakaraang buwan, dumalaw po si Duterte, si Digong, sa leader ng INC na si Manalo. At ngayon, nung isang araw, kahapon lang ata, ay dumalaw din po ang First Family sa leader nga ng INC rin. Nako, paano yan? Sabi kasi nung mga kababayan natin, ang akala daw siguro na itong mga Duterte ay sila lang ang pwedeng dumalaw at yung parang inassume agad na sa kanila papanig ang INC. Yari. Okay. Dumalaw din sa INC Executive Minister nga ang nasa Malacanang. Kung huli man daw ang pagdalaw na ito ay maituturing naman na mas mahalaga at mas magaling ang First Family kesa sa mga Duterte. Yun. Naku, paano to? Medyo malayo pa naman ang eleksyon. Kung sigurado tayo na magkaiba yung rason ng kanilang pagdalaw. Sigurado tayo na may iba't ibang or magkaibang motibo ng kanilang pagdalaw. Yung una, yung mga Duterte, kasagsagan ng maraming issue, naglabas ang baho tungkol sa mga Duterte at yun nga, dumalaw. Parang naniniguro na naandyan pa rin daw ang INC at sumusuporta pa rin sa kanila kahit kahit naglabas na ang mga baho nga natong mga Duterte. Etong pagdalaw na ito, ang pagkakaalam ko merong okasyon kaya dumalaw naman ang nasa Malacanang. Siguro mas reasonable, mas may magandang rason ang nasa Malacanang kung bakit sila dumalaw. Alright, tama lang mahal na Pangulo na bumisita ka dyan dahil simulat sa Pultao, sa iyong ama pa lang ay di na kayo iniwan ng INC. Mas tapat daw ang INC sa mga Marcos kesa sa mga Duterte. Ang sakit, ang saklap nun, napakasakit nun. Okay, sige. Naandyan naman daw yung mga KOJC members ni Kibuloy. Ang problema kasi mukhang yung mga members ng simbahan ni Kibuloy, yung mga Peking church ni Kibuloy, yung kulto ni Kibuloy, mukhang hindi na rin suportado kasi nasa Malacanang. Ang mga Duterte, hindi yung nasa Malacanang. Hindi na rin suportado ang mga Duterte. So, malala yan. Mahirap yan. Sila daw ang sure na di magtatraidor ang mga miyembro ng INC sa nasa Malacanang. Hindi daw magtatraidor. Kasi nga naman daw yung mga Duterte ay nagtraidor. Yun yung gusto nyo ipahiwatig dito. Marami pa daw na alas ang mga nasa Malacanang kesa sa mga Duterte. Kaya't mabuhay daw ang ating Pangulo. Yan naman ay komento lang ng isang netizen lang. Pero kung titignan nyo kasi, bottom line dito, may magandang rason kaya bumisita ang nasa Malacanang. At yun nga, siya yung pinakamataas na leader ng ating bansa. Dapat lang igalang yung mga ganitong grupo. Hindi naman sasabihin nililigawan. Bakit kailangan kasing ligawan? Napakalayo pa naman ang eleksyon. May maganda lang talagang rason kaya bumisita ang nasa Malacanang sa leader ng INC. Good luck!